Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang umaga, alas 8 ng umaga, ay tuluyan na ngang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na ating minomonitor na may local name na Esther. So latest location natin as of 3 p.m. ay nasa layo itong 680 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. So nasa labas na ito ng ating PAR, may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yung paggalaw nito ay eastward or pasilangan sa bilis na 40 kilometers per hour. So wala nang epekto itong bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, dahil sa epekto ng southwest monsoon o hanging habagat, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, particular na itong western and central portions ng Luzon. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na sa buong Visayas, buong Mindanao, as well as some portions of southern Luzon, ay magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon bukas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero ngayong hapon hanggang gabi, makikita natin dito sa ating latest satellite images na may mga namumuong thunderstorm clouds sa ilang areas ng Visayas at Mindanao. So asan pa rin natin yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms, pero hindi naman natin inaasahan na magtatagal yung mga pag-ulan na ito. At ito po yung ating latest weather advisory issued ngayong alas 5 ng hapon. No? So, inaasahan natin simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, makakaranas tayo ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng habagat. Posibleng maglaro mula 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan na ito sa buong Ilocos Region at Zambales. So, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, asahan po natin dyan yung mga malalakas na pag-ulan. Pero starting tomorrow hanggang sa Lunes, ng hapon, mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa Pangasinan, Zambales, La Union, pero posible pa rin magpatuloy yung mga 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa areas ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So generally, itong kanlurang bahagi pa rin ng Northern at Central Luzon. Ngayong araw hanggang sa Lunes, maghanda pa rin po tayo sa mga malalakas na pag-ulan. Maghanda rin po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, especially sa mga pag-ulan na ating mararanasan. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas ito sa Luzon, so asan pa rin natin yung tinatawag nating occasional rains. Ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng pag-iral na ating southwest monsoon o yung hanging habagat. So dito sa area niyan ng Ilocos Region at Zambales. Samantala, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa ilan pang areas ng Luzon. Dulot rin po yan ng habagat dito sa area ng Cordillera Administrative Region, ilang areas ng Central Luzon, particular na dito sa bahagi ng Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, pati na rin po dito sa Metro Manila at mga karatig lalawigan, particular na sa ilang areas ng Calabarzon, particular na sa mga lalawigan ng Rizal, Cavite at Batangas. Kaya over these areas, patuloy po tayong maghanda sa mga banta ng flooding or landslides, especially sa mga flood prone o yung mga low-lying areas dito sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, so for the rest of Calabarzon, pati na rin itong eastern section sa may Cagayan Valley, sa bahagi ng Aurora, pati na rin itong Bicol Region at buong Mimaropa, asahan natin. Generally, fair weather conditions na ang ating inaasahan bukas. Wala po tayong inaasahang mga tuloy-tuloy at mga malalakas na pag-ulan. Yung mga usual lamang na mga afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so bukas, araw ng linggo, magpapatuloy pa rin itong generally fair weather, no? Partly cloudy to cloudy skies, pero magdala pa rin tayo ng payong dahil tulad ngayong hapon, no, posible pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms. Posible magtagal yan hanggang sa gabi. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa seaboards ng Hilangang Luzon dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, so sa Luzon, particular dito sa may Cordillera, isama na rin po natin dyan ang ilang areas ng Ilocos Region. Makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Dulot pa rin yan ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat.
So for the rest of Luzon, so sa area ng Metro Manila at Legazpi, papatuloy itong generally fair weather, mababawasan yung mga pag-ulan sa Kamaynilaan, kadulot ng habagat. So generally fair weather, bahagya maulap hanggang sa maulap na papawirin at sasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Magpapatuloy rin itong generally fair weather sa buong Visayas. Saan pa rin natin yung mataas na maximum temperatures, especially sa tanghali at sa hapon. Diyan pa rin yung mga pag-ulan, yung tinatawag nating mga diurnal thunderstorms, yung mga usual afternoon to evening na mga pag-ulan. Sa bahagi naman ng Mindanao, sa mga area ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga, simula sa araw ng Lunes hanggang sa Miyerkules, sa kasalukuyan wala pa naman tayo monitor na low pressure area o namang sama ng panahon, so magpapatuloy pa rin itong generally maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. So, pero dahil mainit yung ating panahon, posible pa rin yung mga pamumuo ng thunderstorm cloud sa bandang tanghali na kung saan nagdudulot ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan pagsapit ng late afternoon to evening. At ang haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:24 ng hapon, sisikat naman bukas sa kalapta 5:26 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, maski yung mga thunderstorm advisories ay follow kami sa aming social media accounts at DWST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DWST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dwst.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilag Ulat.